Magandang umaga po. Welcome to Papa Jo's Vlog. Kakwentuhan and supportahan niyo po ako. Follow niyo po ako and subscribe, no? Meron na po tayong sa kabilang channel ay meron na tayong 800 followers. Sa kabila naman ay meron na tayong 665. Konti na lang, no? 1/5 na lang. Okay, makaka 1K followers na tayo. Masaya na ako dyan sa tulong ninyo at suporta nyo. But still, subscribe and follow po kayo sa ating kwentuhan. Ang pag-uusapan at pagkukwentuhan natin ngayon ay ang maliit na manok. Normally kasi ang manok na ginagamit sa pagtitinda ng fried chicken ay 1 kilo or 1.5 or 1 kilo and above. Sa bentahang 25 pesos per piece. So ngayon may nakuha tayong manok. We will try. First time ko ito magtinda ng manok na ang timbang ay 3/4 lang, no? So, tara panoorin natin paano ang hiwaan. Kung paano ang hiwaan at kung magkano natin pwedeng ibenta. Let's go. Yon. Let's go. And this is our chicken. Yung 3/4 ay medyo parang malaki din pala actually. So, let's weigh it. Bang natin. So, yan. Ang 1 piece ng chicken natin ay, let's see, 690. Almost 3/4 na. Yan. And one more, 635. Ito medyo mabigat. And this is 690. So, approximately, assume nyo na lang na mas mataas ang timbang. Kasi pag inassume nyo mas mababa timbang, mas malulugi kayo dyan. So, approximate nyo na lang yung timbang ng manok nyo ay baligtad. Dapat assume nyo yung timbang magaang, hindi mabigat. Pag mabigat nyo, in-assume yan, malulugi kayo. But anyway, still, doon na lang tayo sa standard or karamihan na timbang nitong standard na manok ay, dami kasi yan. Hindi naman marami, parang 10 pieces. So, let's go, let's cut. Huwag nyo na chopin to, no? Kasi yung iba china-chop ito. May mga bone connections yan. Isang wings, isang wing. So, dalawa. And then, style to ng cutting ko. Huwag nyo na akong ihatulan. Kung gusto nyo po different style ng cutting, okay din naman. Yan. So, yung CLQ or chicken leg quarter. Of course, meron tayong dalawang CLQ. Pwede nyo baliin yan. Okay, dalawang CLQ. Okay. So, medyo malaki ito. And then, sa breast part, scissors ang ginagamit ko dyan. Kita mo naman, social na scissors. So, makikita nyo naman yan, may lining yan. Kung saan nyo iguguntingin. Hanggang doon sa puting buto. Sa likod yan. Kailangan medyo maganda gunting nyo. Okay? And then, pwede nyo nang gupitin yan. So, this will be the breast part. Yung skin, hinuhubad ko yan. And then, binubukod ko yan sa isang lalagyan. Kita mo na, nawala yung lalagyan ko. Ay, yun pala, lalagyan ng manok. Bukod nyo yan. Kasi ginagawa yan chicken skin. Of course, chicken skin. Fried chicken skin. Then, nakita nyo yan, lagi naman yan, sa gitna nyo hiwain. Madali hiwain yan kasi malambot yung buto niya. No? Ayan na. Instant yan. So, hindi naman pwede ito hatiin ng tatlo. Pwede nyo itong hatiin ng tatlo, siguro 15 pesos. Pero, para sa akin, masyado na maliit. So, hatiin ko yung picture ng dalawa. So, ayan po ang size niya. Diba? Medyo maliit na nga eh. Tapos, hatiin pa natin sa tatlo. Wala na mangyayari. So, we'll just be cutting it into 2 pieces. Diyan lang yan, ha? Diyan lang yan. And then, leeg. Yung leg cut nyo na yan. Pagdating dito sa may pinaka ending nung breastbones. Leg, iniipon din yan. Okay? And then, yung mga pigi na tinatawag, maraming yan. Chicken skin, tinatabi yan. Or chicken fats. Simple lang yan. Pag yan nakarami kayo, kikita kayo. Of course, yung chicken tail, ay iniipon ko din yan. Saan ba yan? Okay. So, let's go.
bilangin natin. Itong backbones, ay dati kasi pag malalaki, tatlo hinahati. No? So, dahil 3/4 lang ang ating manok, cut lang into 2 lang yan. So, let's see. And then, CLQ, pwede nyo itong ibenta ng next time na lang, ha? Hatiin muna natin sa tinatawag na 2 parts. 2 parts, which is the drumsticks and the thighs or upper thighs. So let's go. Let's count how many cats do we got. Wings 1, 2, 3, 4. Ay, kikita ba? And thighs 5, 6. Breast 7, 8, 9, and 10. Then we got these 2 backbones 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Don't forget, meron kang bonus na 10 peso neck. 10 pesos to. Actually, baka 15 pa. But anyway, you can sell it for 15 or 10. Bahala kayo. Pagka late na, 10 yun na. Or 12, 15 pagka una. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, let's see. For example, ang chicken na to, which is 3/4, may mura binigay sa akin, which is 170 per kilo. Dahil sa 3/4 lang to, so itong 170 ay ta-times natin ng 0.75. 0.75 is equal to 3/4, no? So let's go. Ang result niya is 127.50 or 130. Yan. 127.50, i-round off natin. Ang puhunan natin ay 130. If you will be selling this for 25, which is a little, ano ba to? Small. So, 25 2, 4, 6, 8, 10, 12. Let's see. 12 times 25 is equal 300 less 140. Malaki ang 160 ang tutubuin mo. Malaki ang kikitain mo, approximation mo, tinanggal mo yung pang butter and breading and gas, like 30 pesos. So, malaki pa rin, no? More than double kasi yung ginawa mo price. At the same time, the possibility or the risk is hindi ka tangkilikin ng iyong customer dahil medyo mataas ang manok mo for 25 pesos. So, if we will be selling this for 12 pieces times, if we will be selling this for 20 pesos, 240 ang puno mo, less 100. This will be 140. Ano daw? Isa pa nga. Ba't ganun? Isa pa. 12 times 20 equals 240. Less 140 yung puhunan mo. Kikita ka ng 100 pesos. And assuming na tanggalingan mo 30 pesos, kikita ka sa 3/4 kilo, 100 pesos yung So, para mas malinaw, less yung expenses mo, like maybe like 30 pesos. Meron ka 70 pesos per 3/4 kilo ng chicken. So, it's up to you. Pagka malalaki siguro konti, pero I think dahil marami nagtitinda ng chicken, maging competitive ka. So, katulad ng mga ibang businessman na kilala natin, sabi nga dami liit kita, dami benta. So, we will be trying to do the same thing. Dami liit kita, dami benta, laki kita. Still, meron kang bonus pa na 10 pesos na chicken neck. So, yan po. Simple ways of selling. Next time, tignan natin kung pwede pa sa tig 15. Pero masyado na maliit, no? This is good deal na ito sa 20 pesos sa ating 3/4 kilo na manok. Maraming salamat po. Hindi na ako magpapakita. And sana makatulong ito sa inyo. Kung makakatulong, gamitin. Kung hindi makakatulong, isnabin. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.